Pinaghahanap na rin ng hanggang ngayon ang may-ari naman ng One Dream Global Marketing Incorporated at Flag Prosperity Marketing Incorporated na inirereklamo dahil sa investment scam. Kabilang po sa mga nabiktima ng scam ang isang dating castaway ng Survivor Philippines. Balitang hatid ni Julius Segovia. Nakilala ang tibay ng loob ni Nanay Zita Ortiga sa Season 1 ng Survivor Philippines. Pero ngayon, naharap sa pagsubok ang dating Survivor castaway matapos daw mabiktima ng isang investment scam. Hindi mga tao na gusto lang samantalahin ka. Yun, kaya po talaga sir, humingi ako talaga ng tulong. Sa 15 mil daw na una niyang ipinasok sa Freedom Life Advanced Global o Flag Prosperity Marketing Incorporated, kumita siya ng 6,000 piso sa loob lang ng 2 araw. Kaya dinagdagan daw niya ang itinayang pera hanggang umabot ito sa 45,000 pesos. Ang ganda ng explanation nila sir, kaya nainganyo po ako. Nahikayat din niya ang 2 kaibigan na mag-invest pero hindi na sila nakaranas ng payout. Ilang beses din niyang binalikan ng opisina ng kumpanya pero sarado na raw ito. Nag-invest din ako, pinakita ko sa kanila yung mga resibo ko na ako din man biktima. Sa records ng Securities and Exchange Commission, bagamat rehistrado ang flag na sinalihan ni Nanay Zita, hindi naman otorisado ang mga produkto at incorporators nito. Lumabas din sa pagsisiyasat ng SEC na 2 sa incorporators ng Flag Prosperity ay incorporators din ng One Dream Global Marketing Incorporated na una nang inireklamo ng mga investor. Payo ng SEC sa mga nabiktima ng investment scam, huwag daw magatubiling dumulog sa kanilang tanggapan. Marami raw kasing nagrereklamo pero hindi naman nagsasampa ng kaso. Kaya sa huli, nababaliwala lang din ito. We will file the necessary case against them. But then the SEC cannot do that unless they will try to cooperate. You should not immediately part with your money simply because of a promise of a high return. Hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin si Arnel Gacer, ang may-ari ng Flag at One Dream. Julius Segovia, GMA News.